Noong Setyembre 11, 2025, alas 8:48 ng umaga sa Amari Air Operations Center. Biglang tumalo ng tibok ng puso ng isang radar operator mula 60 patungong 100 at 20 beats per minute. Ang Baltic Sea, na dapat sana ay payapa at puno ng mga barkong kargamento, ay biglang naging isang crime scene. Tatlong mabilis na vector ang lumitaw mula sa kung saan, malapit sa Vaindu Island. Sila ay tatlong MiG-30 isa Foxhounds. Sa madaling salita, dalawang dambuhalang makina na may cabin sa ibaba. Binabasag nila ang hangin sa bilis na Mach 1.5. Nilalabag nila ang Estonian sovereignty ng walang pakundangan. Walang transponder, walang flight plan, at may absolute radio silence. Naka-ghost mode sila. O yun ang akala nila. Nakapasok na sila ng 6 na nautical miles sa NATO Air Defense Identification Zone sa taas na 45,000 talampakan. Mula sa taas na iyon, kitang-kita na nila ang Tallinn. Sa ibaba, 400,000 sibilyan ang nagrereklamo sa trapiko at naghahanap ng kape. Hindi nila alam na 3 Cold War dinosaurs na puno ng gasolina at missiles ang umaaligid sa kanilang itaas. Hindi ito isang navigational error. Isa itong test of guts. Naglabas ang Moscow ng baril sa mesa para tingnan kung kukurap ang NATO. Ang mga MiG ay nagsimulang gumawa ng malalawak na bilog sa Baltic. Namimingwit sila at naghihintay ng interceptor na aakyat para harapin sila. Ang hindi nila alam, hindi sila ang bida sa palabas na ito, kundi mga bilanggo. 2 F-35 A. Lightning. Ikalawa ng Italian Air Force na nakadeploy sa Baltic Air Policing Mission, ang kanina pa sila sinusubaybayan. Nasa dilim lang ang mga F-35, walang active radar, walang emissions, at nasa total electromagnetic silence. Ang 6 na infrared sensors nito, na mas matalas pa sa paningin ng Diyos, ay nakadetect na sa matinding init ng mga Russian Soloviev D-30F anim engines. Sa pamamagitan ng kanilang helmet visors, literal na nakikita ng mga Italian pilot ang mga Russian jet sa ilalim ng sahig ng kanilang cockpit. Napakalupit ng irony sa sitwasyong ito. Ang Zaslan M radar ng MiG-31 ay isang dambuhala na idinisenyo para makakita ng mga B-52 bomber na kasing laki ng apartment. Ngunit laban sa F-35 na ang radar cross-section ay kasing liit lang ng Holland, bulag ang radar ng Russia. Naghahanap sila ng elepante habang may nakadapo ng lason na gagamba sa kanilang likuran. Habang pinapawisan ang mga Russian pilot sa loob ng kanilang pressure suits, ang NATO ay hindi lang nakikipagkarera. Naglalaro ang NATO ng 4D chess. Pinagsasama ng Integrated Air Defense System ang data mula sa satellites, ground radar sa Estonia, at sensors ng F-35. Pinoproseso ng Digital Hive Mind ang buong imahe sa loob lang ng milliseconds. Sinusubukan ng mga Russian pilot na magtago, pero hindi ito isang invasion, kundi isang escort. Sa gitna ng kulay abong dagat, nakita ng synthetic aperture radar ng mga F-35 ang totoong target. Isang lumang tanker na may bandilan ng Gabon, bahagi ng kilalang Shadow Fleet ni Putin. Ang mga MiG-31 ay naroon bilang bodyguards ng isang kinakalawang na barko na puno ng smuggled na krudo. Napakalinaw ng pagkakaiba ng dalawang panig. Gumagamit ang mga Russian ng analog radios at sigawan para sa basic training. Habang ang NATO, sa kabuuang katahimikan, ay nagbabahagi ng terabytes ng data sa pamamagitan ng Link 16. Isinusugal ng Russia ang kanilang mga elite interceptors para lang protektahan ang daloy ng pera na pondo ng kanilang digmaan. Ang mga piloto ng MiG ay nagsimula ng makaramdam ng paninigas ng leeg. Paulit-ulit nilang tinitingnan ang kanilang likuran, isang paranoid na gawain ng mga piloto, simula pa ng panahon ng Red Baron. Alam nilang may mali. Alas 9:02, nagpasya ang Italian leader na tapusin na ang silent game.
bumasag ang kanyang boses sa International Guard frequency. Russian aircraft, nilalabag ninyo ang sovereign NATO airspace. Agad na lumiko, pasilangan. Ang sagot ng Russian pilot ay tila galing sa textbook. Isang praktisadong kasinungalingan. Kami ay nasa aming scheduled flight route. Isa itong masamang biro. Scheduled route sa loob ng teritoryo ng Estonia para mag-escort ng ilegal na oil tanker? Ngunit sa kultura ng militar ng Russia, ang pag-amin sa pagkakamali ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya nagpatuloy sila sa pag-ikot. Nagpapanggap na normal ang lahat, habang ang kanilang cockpits ay nagmistulang panic discotheque. Ang kanilang SPO-15 Berioska radar warning receivers ay nagsimulang humalinghing. Ngunit ang problema sa lumang teknolohiyang ito ay sasabihin lang ito na may nakatingin sa iyo, pero hindi kung ano o mula saan. Para itong nasa isang madilim na kwarto at alam mong may mamatay tao, pero hindi mo alam kung saang sulok. Samantala, dahan-dahang pumuesto ang mga Italian F-35 sa blind spots ng mga MiG sa itaas at sa likod nila. Dalawang invisible na F-35 ang nakabuntot sa tatlong bulag na MiG. Ang Russian leader nawasak na ang nerbiyos dahil sa ingay ng kanyang radar alert ay sumubok ng lumang taktika. Bigla siyang gumulusok pababa patungo sa dagat. Ang plano ay magtago sa etyo ng mga alon para malito ang enemy radars. Magandang taktika sana ito kung nasa taong 1,900 at 85 tayo. Hindi man lang nag-abalang sumunod ang Italian pilot gamit ang kanyang lever. Ang AN-APG-81 radar ng F-35 ay isang digital brain na hindi naloloko ng tubig dagat. Sinala ng sistem ang dagat at pinanatili ang lock sa MiG, sinusundan nito sa walang kwentang pagbaba nito. Nang ma-realize ng Russian na hindi siya maililigtas ng dagat, nagpanik siya at ginawa ang tanging kayang gawin ng MiG-31. Tumakbo siya. Binuksan niya ang afterburners at mabilis na umakyat vertical patungong 40,000 talampakan. Sa puntong iyon, kaya ng MiG na abutin ang Mach 2.8 at iwanan ang anumang NATO fighter. Ngunit ang pagtakbo ay lumilika ng friction, at ang friction ay lumilika ng matinding init. Para sa distributed aperture system ng F-35 na nakakakita sa infrared, ang MiG ay hindi na isang eroplano, kundi naging isang supernova. Sa pagsubok na tumakas gamit ang bilis, ginawa ng Russian ang kanyang jet na pinakamaliwanag na bagay sa Northern Hemisphere. Isa itong higanteng imbitasyon sa langit na nagsasabing, "Nandito ako, barilin niyo ako." Sa loob ng mga MiG, ang kalituhan ay naging purong paranoia. Hindi lang static noise ang naririnig nila. Ang kanilang mga system ay hinahack na in real time. Ang electronic warfare system ng F-35, ang Barracuda, ay nagsimulang magpasok ng mga WAD na contacts sa paligid ng tanker. Sa screens ng mga Russian pilot, ang barkong dapat nilang protektahan ay biglang napalibutan ng mga attack squadron na hindi naman umiiral. Sa pagsubok nilang alisin ang interference, mas lalo lang silang nakakuha ng maling data. Sumisigaw ang mga Russian pilot sa radio, nagtatanong kung sino ang umaatake sa barko. Walang sumasagot. Nakikipaglaban sila sa mga digital ghosts habang lumilipad sa ibabaw ng isang floating powder keg. Pagkatapos, nagsara na ang patibong. Ang mga Swedish JS-39 na Gripen na kanina patahimik na nagmamasid ay biglang binuksan ang kanilang mga radar. Ngunit, hindi ito simpleng pag-on lang. Tinamaan ng mga Swedish pilot ang mga MiG mula sa timog ng may brutal na intensity. Lumika ito ng isang tactical dilemma. Kung lilingon ang mga Russian para harapin ang mga Gripen, tatalikuran nila ang mga invisible F-35 at may iwang exposed ang tanker. Kung tutuloy naman sila ng diretsyo, lalo silang papasok sa Estonian airspace na magreresulta sa legal na shootdown. Ang tanker na Jaguar sa ibaba ay patuloy lang sa kanyang mabagal na paglalayag.
Walang kamalay-malay na ang kanyang mga bodyguards ay naneutralize na. Sa oras na yon, habang ang mga system ay naka-red alert na at napalilibutan ng kaaway, ramdam na ang panganib sa katawan. Isang maling galaw na lang at magiging bola ng apoy ang Baltic. Sinububukan ng Russian leader ang isang desperadong maneuver. Kumalas sa formation patungong kanluran para muling pumwesto sa ibabaw ng Jaguar. Alam niya na kung mawawala ang barko, tapos na ang kanyang karir. Ngunit hinarangan siya ng mga F-35 nang hindi man lang nagpapakita. Isang Italian pilot ang nag-lock ng fire radar sa kanya sa loob ng isang segundo. Sapat na yon para mag-panic ang Russian pilot dahil sa tunog ng kanyang warning receiver. Bago pa siya makahinga, ginawa rin yon ng isa pang F-35 mula sa ibaba. Beep, kaliwa, kanan, itaas. Malinaw ang mensahe. Kapag lumapit ka sa barko, mamamatay ka. Ang mga MiG ay nagsimulang gumalaw ng pilit sa himpapawid. Inuubos ang mahalagang gasolina sa mga walang kwentang defensive turns. Ang pangalawang piloto, sa sobrang taranta, ay ini-activate ang kanyang L-203 Gardenia jamming pod. Sinubukan niyang i-jam ang radar ng F-35 sa pamamagitan ng pagbaha ng ingay sa mga frequency. Nakakaawa ang resultang ito. Ang AESA radar ng F-35 ay nagpapalit ng frequency ng 1,000 beses bawat segundo. Ang pagsubok na i-block ito gamit ang Soviet Gardenia ay parang pagpukol ng bato sa isang mabilis na tren. Ang hindi alam ng mga Russian, ang kanilang palabas ay nagising sa buong puwersa ng NATO. Ang mga Polish F-16 ay nasa arena mula sa Malbok. Ang mga German Eurofighters ay lumipad na rin mula sa lag gamit ang afterburners. Ang command system ng NATO ay hindi na humingi ng permiso. Otomatiko na itong nagpapakilos ng mga assets. Lumikha sila ng pader na bakal sa paligid ng Baltic. Ang mga piloto ng MiG ay nakakuha ng tugon mula Stockholm hanggang Berlin. Gusto ng lahat na ipaalala sa kanila kung bakit ang Baltic ay tinatawag na ngayong NATO's Lake. Doon na nagawa ng Russian leader ang pinakamalaking pagkakamali dahil sa frustrasyon at pagkabulag. Sa isang akto ng kayabangan o tuluyang pagkalito, itinutok niya ang kanyang ilong patungong Tallinn. Nang ang isang armadong fighter jet ay tumutok sa kabisera, ang mga screen sa command centers ay naging kulay dugo. Isang Russian interceptor na puno ng missiles na lumilipad patungo sa 400,000 sibilyan ay isang seryosong provokasyon. Tapos na ang laro. Mabilis na kumilos ang mga F-35. Isang F-35 ang nanggigipit sa kanila gamit ang radar spike mula sa kaliwa. Pinipilit silang lumiko sa kanan. Pagkaliko nila, ang isa pang F-35 ay umatake mula sa ibaba. Pinipilit silang tumaas. Napakalupit ng taktika. Bawat defensive maneuver ay lalong naglalayo sa kanila sa Tallinn at tuluyang pumuputol sa protection nila sa Jaguar tanker. Ang barko ay naiwang mag-isa at exposed. Doon na pumasok ang problema sa physics. Ang gasolina. 15 minuto na silang nagsusulog ng kerosene sa mga marahas na evasive maneuvers. Ang Kaliningrad ay 650 kilometro pa ang layo. Sa bilis ng konsumo nila, may 18 minuto na lang sila bago maging pinakamahal na submarine sa kasaysayan ang kanilang mga jet. Ang matalinong hakbang sana ay mag-declare ng Mayday at lumapag sa Finland o Estonia. Ngunit ibig sabihin nito ay pagsuko sa NATO. Sa kultura ng Russian military, mas katanggap-tanggap ang bumalik sa loob ng kabaong kaysa bumalik ng hiya. Kaya nagpatuloy silang lumipad. Nagpapanggap na kontrolado ang lahat habang nauubos ang kanilang option. At dumating na ang mga Pole. Ang mga F-16 ng Polish Air Force ay lumitaw mula sa kanluran nang may matinding electromagnetic hostility. Nilak nila ang mga MiG agad-agad nang walang babala o diplomatikong kortesya. Isa itong hard blockade. Para sa mga Polish pilot, ang pag-intercept sa mga Russian ay hindi ng trabaho, kundi isang personal na kasiyahan at makasaysayang paniningil. Ngunit ang totoong takot ay nagmula sa timog.
Ang Swedish Gripen, na kanina pa nag-aabang, ay isinara na ang patibong. Hindi kailangan ng Gripen na maging stealthy o magkakahalaga ng $100 million. Isa itong street fighting wolf na idinisenyo para sa iisang layunin: wasakin ang Russian Air Force. Ini-activate ng mga Swedish pilot ang kanilang Meteor missiles. Hindi tulad ng mga Russian rocket, ang Meteor ay may air-breathing ramjet na kayang pabilisin ang lipad nito hanggang dulo. Mayroon itong no-escape zone na 3 beses na mas malaki kaysa sa anumang dala ng mga MiG. Ang sitwasyon ay isa ng death sentence. Kung liliko ang mga Russian sa kanluran, tatamaan sila ng Polish missile. Kung susubukan nilang tumakas pa uwi, aabutan sila ng Swedish Meteor bago pa sila makatawid sa border. Naipit sila sa pagitan ng galit ng Poland at surgical precision ng Sweden. Ang Baltic ay naging isang kahon ng sapatos na puno ng mga kutsilyo. Nagpasya ang piloto ng Italian F-35 na tapos na ang klase. Sa isang pitik ng kanyang hinlalaki, binago niya ang kanyang search radar patungong single target tracking. Isa itong akto ng digital na karahasan. Itinuo ng system ng fighter ang sapat na electromagnetic energy sa nangungunang MiG para magluto ng pabo mula sa layong 30 kilometro. Sa loob ng Russian cockpit, ang alarm ay naging isang tuloy-tuloy at nakakangilong tunog. Ito tunog na nagsasabi sa iyo na kinalkulanan ng computer ang iyong posisyon, bilis, at kinabukasan. At naipadala na ang data na yun sa isang missile. Pinanatili ng Italian pilot ang lock sa loob ng 5 segundo. Sapat na oras para pagsisihan ang Russian pilot ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. Sa helmet visor ng F-35, ang firing solution ay nag-update ng 50 beses bawat segundo. Isang dotted line ang nagpapakita ng trajectory ng AIM-120D AMRAAM. Tinatawag ng mga piloto ang missile na ito na Mad Dog. Kapag kumalas na ito sa riles, wala itong pakialam sa flares o kahit anong panalangin. May sarili itong radar sa ilong nito at kung maglalabas ng countermeasures ang Russian, susuriin lang ito ng missile at itutuloy ang paghabol. Probability of impact? 97%. Sa ibaba, ang oil tanker na Jaguar ay patuloy lang sa paglalayag. Mabagal at vulnerable. Tiningnan ng Russian pilot ang kanyang mga instrumento at ang nauubos na gasolina. Naintindihan niya ang malupit na katotohanan. Kung lalaban siya, mamamatay siya. Kung tatakas siya, iiwan niya ang misyon. Checkmate. Nanginginig ang mga kamay ng Russian pilot habang binabasag ang radio silence. Ang kanyang boses ay tunog talunan at wala na ang dating kayabangan. Babalik na sa base. Ang 3 MiG ay mabilis na lumiko pa silangan. Iniwan ang tanker sa gitna ng mga NATO inspectors. Habang pabalik sila na halos wala ng gasolina, ang mga Polish F-16 at Swedish Gripen ay nanatili sa kanilang tabi. Nakalapit sila ng husto. Nakayanan nilang bilangin ang mga kalawang sa katawan ng mga jet ng Soviet. Pinanatili ng mga Pole ang kanilang radar lock hanggang sa sumayad ang mga gulong ng mga Russian sa kanilang base. Ito ang pinakamahabang walk of shame sa modernong kasaysayan. Pagkalipas ng ilang araw, kinumpirma ng Estonian intelligence na itinigil na ng Russia ang lahat ng provokasyon sa Baltic. Naintindihan nila na hawak ng NATO ang leeg ng kanilang ekonomiya. Kung maghahanap muli sila ng gulo, isasara ng NATO ang gripo ng kanilang mga ghost tankers. Nakita ng mga Italian pilot ang paglaho ng mga MiG sa horizon at lumiko na pabalik sa kanluran. Natutunan ng Russia sa mahirap na paraan na ang Baltic ay hindi isang bakuran. Isa itong NATO lake kung saan papasok ka lang ng may pahintulot at lalabas ng may escort. Change and out.